Tayo po tumayo mga kapatid. Tayo po magbasa ng salita ng Panginoon for our preaching today. Brad, open the Bible in the book of Matthew chapter 14. Verses 22 until 33. Basahin po natin ng salitan at unahan ko sa 22, Matthew chapter 15 verses 22 to 33. Pagdating sa 33, sabay-sabay na puting basahin. Amen mga kapatid? Okay. In verse 22, ano sabi dyan? And straightway, Jesus constrained His disciples to get into a ship and to go before Him unto the other side, while He sent the multitudes away. When He had sent the multitudes away, He went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, He was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. Verse 26, and when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit! And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And in verse 20, and Peter answered Him and said, Lord, if it be Thou, bid me come unto Thee on the water. And He said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. And verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid and began to sink. He cried, saying, O Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth His hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? 32, and when they were come into the ship, the wind ceased. In verse 33, sabay-sabay, then they that were in the ship came and worshipped Him, saying, O but truth, thou art the Son of God. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank You, God, for this day. Once again, that You gathered us together to study Thy words and to hear Thy words for today, O Lord. Guide us and help us to understand Thy words, that we will be able to apply them in our daily lives, that we will be transformed, will be growing, O God, in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Help me as Your instrument in preaching Thy words through Thy Holy Spirit. Guide me, O God, for Thy glory. In all these things we thank You and we praise Your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Upo na kayo, kapatid. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, this is when the Lord Jesus Christ tried the faith of His disciples. Okay? Talagang sinubok ni Jesucristo yung mga pananampalataya ng kanyang mga disipulo. Una, gumawa siya ng, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan nung nandoon na sa barko or lancha or maliit na barko, yung sinakyan nila, bangka na tawagin. Okay? Si Jesucristo nandoon man sa bundok at nanalangin siya. Yung mga disipulo niya doon sa bangka. Pinuntahan niya. At ang pagpunta niya ay talagang naglakad lang siya sa tubig. Of course, he can do it. Sa panahon ngayon, wala namang makapaglakad sa tubig. Yung mga pinakita sa TikTok, sa FB, sa mga reels na yan, yung mga takbo ka, lubog din yan. Oh. Kasi nga, against nature yan eh. Oh. Pero si Jesucristo, nakakalakad ng normal. No? Pero may nakagawa din sa YouTube, mga kapatid, magic yan. Hindi totoo yun na naglalakad, magic yan. Ang magic, mga kapatid, doon sa Old Testament, it is prohibited for the Israelites because it is the work of an eagle. Alright? Ganun. Dito si Jesucristo, nung lumakad na sa tubig, ang sabi agad ng mga disipulo na, multo! Multo daw, multo. Oh, espiritu, mamulto ba? Ganitong Tagalog na, Tagalog na salita ng Panginoon. Ginawang multo ang espiritu. Oh.
Multo daw. Sulutakot sila. But the Lord Jesus Christ said, no! Fear not! Be of good cheer. Bakit? It is I. Ako ito. Ito naman si Pedro ngayon. Si Pedro ano yan si Pedro Talagang kung sa grupo pa, siya talaga yung sa shine out, kumbaga, ano talaga ba? Standing out, nag-stand out ba? Tapos siya nakiusap siya sa Panginoon, Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ako dyan. Palakarin din siya. Abay, nagawa nga naman. Nagawa nga naman niyang lumakad sa tubig. Pero, nung nakita niya na medyo dahan-dahan na siyang lumubog, hindi na nakita si Jesucristo ngayon. Ang nakita nila ang paligid. Ganon ang mga manampalataya. Ang mga manampalataya, kaya lumulubog, ay hindi nakapokus kay Jesucristo. Nakikita nila ang paligid. Siguro kung ako si Pedro, iniisip agad ba? Baka may pating dito di ba? Nakalimutan mo na yung tinitingnan mo, He is the creator, even the creator of that ocean. Di ba? Ng tubig. Tama? Gano'n naman ang palataya. Minsan hindi niya na makita pag dumating na sa punto yung mga pagsubok sa buhay niya, pag dumarating na sa punto yung mga problema sa buhay niya, hindi niya na nakikita ang Diyos. Ang nakikita niya ang problema na. Ang problema na nakita, gano'n ang tao, limitado ang paningin niya Siguro kung sabihin mo, Pastor, hindi ko nga nakita si Jesucristo Wala nga dyan Tray nga yung nakita ko Tray itlog ng tray ba? Tray ng itlog. Ganun. Kapatid, kasi nga po, pananampalataya ang pinag-usapan. Tama ho ba? Pananampalataya ang pinag-usapan ng bawat isa natin, mga kapatid. Kung anong klaseng may pananampalataya ka sa Panginoon. Tama ho ba? Pero, ang pinakamadaling masabi mo sa Panginoon pagdating sa problema, Lord, save me! Lord, help me! Di ba? Pagdating sa problema, talagang pinakamadaling masasabi mo, Lord, help me! Ako nga, everyday, Lord, help me. Sa lahat ng oras, lahat ng panahon, we are asking the Lord to help us. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na palaging mayroon kang komunikasyon sa Kanya. Kahit pa nangailangan ka, okay lang sa Panginoon yan. Ang mahirap kahit sa gitna ng mga pagsubok, hindi ka na tumatawag sa Panginoon. Tumatawag ka na sa kaibigan mo. Di ba meron ganun? Pagdating sa problema, tumatawag ka agad sa kaibigan niya. Inunahan niya ang Diyos. Meron ganun Imbes na unahin mo pagtawag ang Diyos, inunahan mo kaibigan mo. Meron ganun. Pagdating sa problema, dapat unahin mo ang Diyos. Tapos, gagabayan ka ngayon ng Panginoon kung kanino ka dapat lumapit. Ganun man yan. Di ba? Ang sabi ng Panginoon kay Apostle Peter, be of good cheer. Sa mga disipulo niya sabi, be of good cheer. Ako ito, hindi ko multo. Ang purpose nga ni Jesucristo doon, para testing talaga yung pananampalataya nila. Bumigsi na si Apostle Peter. Tinisting na rin ni Jesucristo yung pananampalataya niya. Lumubog siya. Sana, nakalakad na sana siya patungo doon kung tama ang pananampalataya talaga niya. Di ba? Pero hindi, lumubog siya. Kaya nga ang sabi ni Jesucristo dito sa verse 31, when Peter said, Lord, save me, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Kita mo kapatid? Kaya pala mga kapatid, kaya pala siya lumubog.
Dahil mayroong isang elemento na nagpapalubog sa kanya. Ang isang mananampalataya, kaya siya lumubog, mga kapatid. Dahil may elemento doon na nagsasabi na talaga malubog ka. Ano yon? Little faith. Ayun naman pala, pastor. Bakit may little faith ka? Kasi may pagdududa ka naman pala. Yun! Alam nyo, ang trabaho ni Satanas sa panahon nung naligtas ka, nung nagkaroon ka na ng kaligtasan, nung tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang unang ginawa ni Satan sa buhay mo, dahil hindi ka na niya kayang buhayin pa, hindi ka na niya kayang hindi ka na mapunta sa kanya ba, hindi ka na niya kapanalig. Kung si Brother Ryan pa, kapanalig ka na ng Diyos eh. So, ang tanging magagawa na lamang ng demonyo, mga kapatid, sa buhay mo, guluhin ka. Magbigay siya ng pagdududa sa puso mo. Magbigay siya ng doubt sa buhay mo. At ang pinakamasarap na pakinggan na salita ni Satanas, mga kapatid, sa Biblia, yung sinabi doon sa Old Testament, doon sa Garden of Eden, ang sabi ni Satanas doon, yay! Di ba? Naalala niyo? Ang sabi ni Satanas agad? Ang sabi niya doon kay Eve, ang sabi ni Eve kay Satan, kay serpent, uy, hindi kami pwedeng kumain ng punong kahoy sa pagkakilanlan at mabuti at masama. Huwag nga naming hawakan yan eh. Kita mo, dinagdagan ni Eve yung salita ng Diyos. Ang sabi lang ng Diyos doon sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17, sabi, and the Lord commanded the man, saying, of every tree in the garden, thou mayest freely eat, sabi ng Diyos. Okay? Di ba? Sabi niya, the Lord commanded, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree in the garden, thou mayest freely eat. Makakain ka. But, of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Di ba sabi ng Panginoon yan? Kay Adam? Pero doon sa chapter 3 ng Genesis, ang sabi doon, ang sabi doon ni Eve, dinagdagan niya. Siguro, trabaho si Eve doon sa Comelec. Oo. Sa Comelec kasi may dagdag bawas. Oo. Alala niyo, no? Sa Comelec, mga kapatid, may dagdag bawas. Galing Comelec to. Comelec na to, biblical to eh. Dagdag bawas din sila. Okay. In chapter 3, verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. Kita mo ito, si demonyo talaga eh. Talagang tuso yan eh. And he said unto the woman, yea. Para bang sa Tagalog pa, totoo ba? May naghihinala. Mayroon namang naniniwala. Parang ano ka lang, pastor ah. Parang si YouTube yun ah. Si ano ah. Ang tanong, totoo ba? Yes, pastor. Kuha mo ah. Iyan man sinabi si YouTube. Diba? Mayroon namang naniwala at mayroon namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang sabi dyan, mga kapatid, and he said unto the woman, yea, hath God said? Kita mo yan, kapatid. Ang ganda ng pasok ni Satanas, no? Ganun ba? Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ng Diyos? Hindi. Huwag kang magpaniwala dyan. Grabe Satanas talaga. Talagang ganunin ka ni Satanas, sigurado. Huwag kang paniwala dyan. Ako. Di ba sabi niya? Ye shall not eat of the tree, of every tree of the garden. Ganun ba? Ay, hindi. Marasan siya, tingnan mo. Pagdating doon sa verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Pwede kami kumain. But of the fruit of the tree which in the midst of the garden, kasi ito si Eve, hindi aral siguro salita ng Panginoon. Hindi ba na inalala kung anong utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, pwede naman kayo kumain dyan sa lahat ng punong kahoy sa halamanan dyan.
Pero wag lang kayo kumain dun sa punong kahoy sa pagkakilanlan sa mabuti at masama. Kasi pag kinain mo yon, ang mangyari sa inyo, mamamatay kayo. Oo. Spiritually, hindi physically ba? Pero ang ginawa ni Eve, dinagdagan niya, ye shall not eat of it, neither shall you touch it. Talaga naman. Kapatid, si Satanas, mga kapatid, ang trabaho niya, bigyan ka ng pagdududa sa puso mo. Kapatid, mga kapatid, pagka nagdududa ka na sa sarili mo, minsan magdududa ka sa sarili mo, lalaki ba talaga ako, babae? yan ang masaklap naman talaga, Pastor. Ang bihira. Nagdududa na ako sa pagkatao ko, Pastor. Bakit? Lalaki ba talaga ako? Wag naman ganun. Walang bayot mapunta ng langit, ha? Impyerno yan patawag sa Biblia. Ang pinag-usapan yung mga bakla, mapupunta talaga ng impyerno yan. Bakit? Blasphemy yung ginawa lang. Pagkalalaki lang, ginawang babae. Bihira. Dapat babae ang gusto mo. Ikaw lalaki, babae ang para sa'yo. Hindi yung ikaw lalaki, bigyan ka ng babae. Ay, huwag kang ganyan. Pareho tayo. Nakakadiri ka. Talaga naman. Pastor, parang may chance. Narinig ko lang. Sabi nila. Di ba, mga kapatid? Huwag mong pagdudahan ng Diyos. Huwag mong pagdudahan ng salita ng Panginoon. Sabi dyan, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Bakit ka nagdududa? Bakit ka nagdududa? Minsan magdududa ka na, anak ka ba ng Diyos o hindi? Minsan magdududa na ang isang mananampalataya kung may Diyos ba talaga o wala Pag dumarating na siya sa kanyang pinagdadaanan na napakahirap bilang anak ng Diyos, madali lang magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. You will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Then you will be saved. Absolutely. Now, this is the war now. Ang gera talaga ganito. When you will keep yourselves of being a saved person or a children of God. Yan na ang tunay labanan. Bakit? Napakadaling maligtas pero napakahirap mag-maintinar sa imong pagiging ligtas. Kasi andyan si Satanas Tirahin ka ng tirahin niya. Di ba ang sabi nga doon sa 1 Peter? Di ba? Ang sabi nga doon sa 1 Peter, he is a roaring lion. Umuungol pa. Di ba ang lion talagang umuungol yan? Talagang pag umungol yan, takot ka talaga Sa YouTube nga lang, may makikita kang mga reel na ang aso, nilagyan dito ng maraming mukhang leon basta kaya takbuhan ka ng mga tao Umuungol yan, umatungal yung leon. Naghihintay lang kung sinong sisibain niya. Alam ng leon kung sinong sisibain niya. Sa lahat ng mga hayop dyan, sa halamanan or sa kalupaan na yan, sa maraming hayop na yan, alam niya kung sinong target niya. Pag tumakbo na yan siya, kahit pa mayroong sa tabi niya na pwede nang dakmain, hindi. Mayroon talaga siyang target Ito. Si Aris, si Pastor Aris, ito ang tatargetin ko talaga. Alam kong kahinaan ito. Ang kahinaan ito, asan bang kahinaan ito? Pag itong tirahin ko, hindi ito kaya dito ako sa anak niya. Ayun na. Dito mukhang masira ang araw nito masisira yung araw niya pag tirahin ko yung anak niya. Ay, pasaway ang anak niya. Nalaman niya, uminit ang ulo niya. Ako, mga kapatid, siyempre alam ko gan. Alam ko ang ano ni Satanas. Pag mayroon ng mga problema ganon, katulad ng si Clyde, nainis ganda ko. Pero, sabi ko, sige lang Parte man yan sa pag kahit hindi niyo pinahalagahan ng paghirap tatay niyo, sige lang, okay. Bili tayo ng bago. Hindi ngayon na siyempre, pag ang anak mo paluin mo, bugbugin mo, maano yan. So kung gano'n ang marinig nila, pero hindi ibig sabihin, hindi maging rason yan para maging irresponsible kayo. Dapat maging responsable kayo ng mga bagay niyo. Ganun lang.
Kasi kung patulan mo yung ano na yan, magagalit ka eh, masira ang araw mo eh. Baka masapak mo yung misis mo eh, yun ang mahirap eh. Nanood. Sapak ka. Eh, yan ang mahirap, no? Pero hindi. Oh, hindi. Kasi alam natin na ang tao ay laging may pagkukulang. Kaya nga ako pag nanalangin ako sa pamilya namin, kumain. Manalangin tayo bago tayo magtrabaho sa araw nito. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan. Kasi doon pumapasok si Satanas eh. Oh, tirahin ka ng diablo eh. Tirahin ka ng demonyo eh. At ang pinaka-the best na pagtitira ng demonyo sa buhay mo, pagdududa. Now, let's go to the main matter. Pag dumating na sa buhay ninyo ang pagdududa ninyo, yung doubt sa buhay ninyo, what does it mean if we are talking about doubt? Kasi sabi diyan, O thou of little faith, wherefore did thou doubt? Bakit ka nagdududa? Wala bang boy pangalan nito? Boy. Wala no? Kasi pag mayroon, sabihin natin boy duda ka eh. No. Bakit may pagdududa? Ano yung meaning ng doubt? Ang doubt, mga kapatid, to be uncertain or undecided. Kita mo, pag may duda ka pala, sa pagkatao mo, kung lalaki ka o babae ba, undecided pa lang tawag doon. Uncertain. Hindi ka sigurado. Ganun. Parang ganun. Kaya pala Brad sa Europe, mayroong sinusulat na pag ipinanganak ang bata, hindi mo na ilalagay kung pag pinanganak na yung bata, hindi mo na ilalagay kung anong kasarian niya, lalaki o babae. Ganun. Talaga ng blasphemy talaga yan eh. Direktang tahasan talaga na paglabag sa kautusan ng Panginoon talaga eh. Lalaki at babae lang ginawa ng Diyos eh. Bakit mayroon pang hindi mo makilala ang iyong kasarian? Parang ganun. Saka na pag malaki na siya, mag-decide siya kung anong gusto niya. Lalaki bang gusto niya? Babae ba? Grabe. Kaya yung Europe na yan, huwag kayong magpaniwala sa mga lahat. Style, baka may magpaniwala kayo, mahawaan kayo. To doubt is to be uncertain. To doubt meaning undecided ka. Imbes ang sabi ng Panginoon, have faith in God. May utos ang Diyos sa buhay mo na ito ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. But you are uncertain and you are undecided to follow the Lord Jesus Christ. That's why you have doubt. Diba? Pag you have doubt, you have little faith. May faith naman ako, Pastor. Gumaganon-ganon nga lang. Oo nga, brad, kitang-kita, brad. Bakit? Hindi ka nga nagsisimba eh. Parang ganon lang eh. Kita-kita, brad. Ang mahirap, brad, lumayo ka na sa Diyos, brad. Ang paglayo mo pa naman sa Panginoon, talagang layong-layo na. Kumusta man? Pinalo ka ba ng Diyos? Wala naman, Pastor. Parang blessing pa nga eh. Abay, ibang klase yan, brad. Balikan mo kaligtasan mo, baka hindi kaligtas, brad. Ganon yan. Anak ka ng Diyos, wala kang paglilingkod sa Kanya, hintayin mo pagpapalo sa Kanya. Di ba? Kay kaaray ka talaga. Pero ang question dyan, kung hindi ka pinalo, brad, walang pagpapalo. Paluin ko ba yung anak ng ibang tao? Anong karapatan ko dyan? Baka magsumbugan lang kami ng tatay niyan. Oo. Ye have your father the devil, pag hindi ka ligtas. Tayo ang tatay natin ng Diyos. Yung mga hindi ligtas, ang tatay niyang demonyo. Paluin ba ng Diyos yung hindi niya anak? Siyempre, hindi niya paluin, pero wag mo, yung hindi naman niya anak, wag naman kantiin yung mga anak niya. Kaya kilawin ka talaga, katayin ka rin ng Diyos dyan. Mga kapatid, to doubt is to be uncertain, undecided. To doubt is to hesitate, to consider things unlikely. Kaya nga nagdududa ka eh. Pag nagbigay ba ako ng aking faith promise, pag nagbigay ba ako ng aking tithes and offering, mawalan na ako, ano na lang makakain ko? Kita mo? Nagdududa ka.
You consider the things unlikely. Baka maya, wala na akong makain ito eh. Pag nagbigay ako eh. Kahit ito ng sweldo ko, 7,000, tapos ang tithes nito, 700. Oh, baka wala na akong makain nito. Marami na akong mabiling gold nito. Mabarami na akong mabili nito kung ano-anong mabili ko sa non. No. Order sa non. Order ka, sister? Ako, hindi ko mag-order ng non eh. Bakit? Nadala na ako eh. Nag-order ako ng non-brand. Doon dineliver sa lumang bahay. Ang sabi ba naman, number 7, right? Number 6, right? Sabi ko, number 6. Number 7, dito. Number 7 man yan natin dyan. Sabi na number 7, ha? Lagay din, number 7 din dito sa gilid. Picture pa, pagtingin ko, lumang bahay. Nag-Indiano talaga, naulog eh. Mali. Ganun mga kapatid. When you have doubt in the Lord, you consider things unlikely. Imbes na magbigay ka, maging tapat, maging faithful kasi yung faith promise, sa mission promise mo, or sa tithes mo and offering. Kaya no wonder ang church natin, mahihirapan talaga ito. Alang naman asa niyo pa sa akin lahat yan. Hindi ba kayanan ng pastor yan? Siya lang mag-isa. Babagsak ang pastor niyo. Sabi nga ni Sister Mickey, Pastor, pumayat po kayo. Ganitong itsura, Sister, pag walang makain ng pastor. Alright. So, ganun. O thou of little faith, wherefore this thou doubt? It comes, brethren, when you doubt the Lord, when you don't have confidence in the Lord. It comes when we don't have enough information. Di ba ang tao pag nagdududa, lalo-lalo na pagka reporter ka o ano ka, manager ka ba, magdududa ka minsan sa ginawa mo. Bakit? You don't have enough information eh. Ang isang anak ng Diyos, magdududa yan sa kanyang pagiging anak ng Diyos kung wala siyang sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. Yan ang gusto ni Satanas. Para magdududa ka, ayaw niya na makita kang nagdi-devotion. Ayaw ni Satanas na nakikita kang nagbabasa ng Biblia. Ayaw ni Satanas na nakikita kang nagsisimba. Ayaw ni Satanas, mga kapatid, na nakikita kang naging tapat sa Panginoon. Ayaw ni Satanas yan. Ayaw ng demonyo yan. Oh. Wala kang sapat na kaalaman. Kaya, ang gusto ni Satan, mga kapatid, aliwin ka sa ibang mga bagay para pag maging kulang ka sa kaalaman sa salita ng Panginoon. At pag may ang Diyos magsabi na ganito ang gawin mo, magdududa ka na ngayon. Lord, tika lang. Oh, maganon ka na. Saka na lang, pwede ba? Mayroong isang tao, sabi niya. Sabi ng Diyos sa kanya, magsimba ka naman. Magsimba ka naman sa araw na ito. Sunday ngayon eh. Sunday sa Pilipinas kasi yun. Sabi niya, simba ka. Sunday ngayon. Sabi ba naman ng tao, Lord, bukas na lang. Pwede ba? Ganun. Ganda pagkasabi niya, bukas daw eh. Bukas lang daw. May simba naman bukas. Saan kaya nakahanap simba yun? Lunes. Klase yun. Inuutakan pa niya ng Diyos eh. 70 Adventist sa balista. Pero yun, lunista eh. Ngayon, ito na. Lumapit naman ito ngayong taong yan. Lord, bigyan mo naman ako ng blessings. Ngayon na. Ngayong araw na ito. Sabi ng Diyos, bukas na. Ang bukas sa Diyos, 1,000 years. Ang 1,000 years sa tao, 1 day sa Diyos yan. Nagsabi ko ng Diyos, bukas na. Mamatay na lang siya, hindi na matanggap. De. Ano? Yari ka ngayon. Huwag kang magsalita sa Diyos ng ganon-ganon. Sabi doon sa book of 1 Peter, ang 1,000 years sa tao, 1 day sa Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, bukas na. 1 day. 1,000 years sa tao, patay siya.
Kaya hindi niyo pwedeng utakan ng Panginoon, mga kapatid. Ang lesson dyan, hindi mo pwedeng utakan ng Diyos talaga. Ay, sabi, alam na ng Diyos, limbungan ko ni mo, lulukuhin mo pa ako, o dadayain mo pa ako, maduga ka. Kung sa mga bata pang naglalaro, maduga itong taong ito, maduya O, ganun. Mandurugas, ganun. Hindi mo pwedeng gawin sa Diyos yan, mga kapatid. Bakit ka nagdududa? Why you will consider things unlikely? Why you will be undecided? Why you are uncertain? When God said, so be it! When God said, give, and it will be given unto you, siksik, liligid, balik ko sa iyo yan. Sabi dun sa Malakay chapter 3 verse 10, maliwanag dun sinasabi, prove me now herewith. Diba? Sample lang yan. Oh. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Saith the Lord of hosts, that if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Oh. Bakit ka magdududa na hindi ka pakainin ng Panginoon? Hindi ka bigyan ng pagpapala ng Diyos? Oh? Subukin mo ako! Ang Diyos ang nagsabi, subukin mo ako! Lord, sinubukan kita. Parang ganun ka pa. Oh, subukan mo. Sabi ng Panginoon, be faithful! Ang disenyo ng Diyos sa kanyang pag-create, kapag paglalang niya sa atin, mga kapatid, ang disenyo ng Panginoon is for you to be faithful unto Him, because to be faithful in Him is to glorify Him. Ganun yan. Amen? Now, anong remedyo, Pastor? Binigyan niyo kami ng problema, Pastor. May remedyo ba dyan? Mayroon. Number 1. Pagka pumasok na ang pagdududa sa buhay mo, huwag niyo kalimutan sa Biblia, may sinabi ang Diyos. Job chapter 23 verse 3. Number 1. Find Him. Find Him! Find God! Find the Lord Jesus Christ! Si Job, sabi niya, nung dumaranas na si Job ng matinding pagsubok sa buhay niya, mga kapatid, and the last man or the last person that who would like to abandon him is his wife. Kaya sabi ko sa inyo, iwanan ka lahat-lahat ng sa buhay mo. Ang Diyos hindi ka iwanan yan. Di ba? Ang sabi ng babae, curse thy God. Di ba sabi ng asawa niya? Curse thy God. Grabe, no? Kaya huwag niyo gawin, mga asawa, ha? Sister, huwag niyo gawin sa asawa mo lalaki, ha? Curse thy God. Di ba sabi ng asawa ni Job, curse thy God and die. Kaya minsan, mga asawa na turuan natin kung anong kabutihan, kung ano ang tamang salita ng Panginoon. Baka tuturo sa ating Tingnan mo, sabi niya Job dyan, oh, that I knew where I might find Him. Saan ko mahanap ang Diyos? Ang promise ng Panginoon, knock, and you will be open. Okay? Knock down, and you will be open. Ask, and you will be given. Relax. Prinsipyo na ng Diyos yan. Prinsipyo na ng Diyos yan. Find Him, and I might come even to His seat. Saan ka lalapit? Lalapit ka sa trono ng Diyos. Saan ba nakaupo ang Diyos? Di ba sa trono? Ang sabi noon sa New Testament, sabi na, come unto the throne of thy grace. Come unto the throne of His grace. Tama. So, unang remedyo, find Him. Where you can find God? Where you can find God? In the Bible. Pray unto the Lord because He sees you. Sabi nga, He is our helper. He will not forsake us. He will not leave us. Because He is our Lord. A helper. Ano? Di ba yung sabi mo, Brad, kanina sa iyong devotion? Doon sa Book of Hebrews? Tama? Tama? Find Him. Number 2. Yan ang ibig sabihin ng find God. Come to God.
Come to God. Do not go away from God. Come to God. In Matthew chapter 11, verse 29 to 30, anong sabi dyan? Ito yan si Basil Valdez. Ito si Basil Valdez talaga gumagawa. Biblical pa, no? Pero meron tayong atin. Ang sabi ito, take my yoke upon you, hear me and be blessed. Di ba? And learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. In verse 28, ibaba mo, Brad. Ay taakyat mo. Come unto me, and ye all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto God. Una, find God. Hindi mo makita ang Diyos doon sa Batha, mga kapatid. Makita mo ang Diyos sa Biblia. Makita mo ang Diyos sa panalangin mo. Even you will ask me how God is living in me. You will ask me how He is living in me. Simple lang ang sagot dyan. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. God lives in my heart. Napakalapit niya, mga kapatid. Tawagin mo. Oh, Holy Spirit that in me, help me, oh God. Di ba? Di ba ang Holy Spirit nasa inyo, nasa atin na? Oh, yan nga ang silyo eh. Nagpapatunay na anak ka ng Diyos eh. Di ba? Come unto God. Bakit? Sabi dyan, I am meek and lowly and in heart, and ye shall find rest unto your soul. Mayroong sinabi dyan, for my yoke is easy. Ang yugo ng Diyos ay magaan. Bakit? Powerful siya. Yan. Yan ang ibig sabihin yan sa verse 30. Ha? For my yoke is easy. Abay, ano bang yugo ng Diyos? May yugo ba ang Diyos? Hindi po. Ang ibig sabihin dyan, ang yugo ng Diyos ay easy because He is a powerful God. And my burden is light. Bakit? Because He is a powerful God. And the heavy burden becomes easy. And the heavy burden becomes light. Pag ang burden natin, ibigay natin sa Panginoon, para maiwasan natin ang pagdududa at mapulaan ka ng little faith meron ka. Come unto God. You find God, and then come unto God. Number 3, have confidence in God. John chapter 14, verses 1 to 3. Be confident with God. John chapter 14, verses 1 to 3. Anong sabi dyan, mga kapatid? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Kung mayroon kang barong-barong dito sa lupa, hayaan mo na. Ang sabi ng Diyos ito, in my Father's house are many mansions. If it were not so, kung hindi man yan totoo, I would have told you. Kung hindi totoo yan, hindi ko sabihin ko rin sa'yo. Pero hindi, totoo naman eh. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. That where I am, there ye may be also. Kita mo yan? Have confidence in God. Have confidence in God. Na dapat mayroon kang pagtitiwala sa Diyos. May kumpiyansa ka sa Panginoon. Na kaya nang ibigay, i-provide ang pangangailangan mo. Kaya magiging tapat ka lang sa Panginoon. Find God. Come unto God. Have confidence in God. And the last one, have an assurance in God. Brethren, 2 Timothy verse 3, 14 to 15. 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 15. Dito na, malapit na tayo matapos, mga kapatid. Verse 14. These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. Pray, bro. 2 Timothy, bro. 2 Timothy 3, 14 to 15. Ano sabi dyan? In 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of.
Mga kapatid, ang konteksto dyan, dahil si Timothy may pananampalataya, ang tawag nga sa pananampalataya niya, unfeigned. Yung hindi ba gumigiwang-giwang ba ng pananampalataya? Pananampalataya talaga matibay. Kaya nga sabi niya, Apostle Paul, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Yung na-assured ka, yung sigurado ka sa kaligtasan mo, pagpatuloy mo yan, knowing of whom thou hast learned them. Dahil alam mo naman na ikaw ay naalam sa mga ganong bagay. Bakit? And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Ang pananampalataya na mayroon si Timothy, mga kapatid, isang pananampalataya na hindi gumigiwang-giwang, ipagpatuloy mo. Be assured. Because he is assured. Be assured, mga kapatid, sa pananampalataya na mayroon tayo. Sigurado tayo sa ating kaligtasan. Ipagpatuloy mo yan. Pag nagawa mo itong apat na bagay nito, find God. Where you can find God? In the church? In prayer? In the Bible? In devotion? In hearing the preaching? In the Bible study? Friday school? You can find God. Come unto God. Come unto God. Have confidence in God. And have an assurance from God. If you do these four things, mga kapatid, sigurado, hindi na sasabihin namin, "Oh, of thou little faith, wherefore didst thou doubt?" Magdududa ka ba, kapatid? Practicein natin ang walang pagdududa sa ating buhay. Amen, brother? When God said, you must be faithful, then you must be faithful. When God said, we must be faithful, then we must be faithful. When God said that I am here, I will never leave thee, nor forsake thee, then be it. I am your helper, then be it. God is our helper. God is our provider. Then be it. Have faith in Him. Hindi ka niya pababayaan. Ang church ba ito? Pabayaan ba ito ng Diyos? Hindi. Gawain na ito eh. Pwede ako mawala bilang pastor ninyo. Pwede akong tanggalin bilang pastor ninyo. Pwede kayo ang mawala bilang mga mananampalataya. Iiwanan natin ang gawain. But ang gawain ng Diyos, magpatuloy yan. Gagamit lang din ng Diyos ng ibang tao dyan. Pastors can be removed, but the works of God will continue. Ano lang gagawin natin? Be faithful unto the Lord. Do not have doubt, so that God will not say that we have a little faith. We will pray that we will increase our faith, that He can increase our faith. Amen? I hope you learned something today. Let us stand and pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. I hope and I pray, oh God, we thank you that we learn something today to be faithful before Thee, oh God. And everything in our lives, being your children. Panginoon, maraming salamat. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang at mga kahinaan na hindi kami din tapat sa inyong harapan. Lord, help us to be faithful. From now on, tulungan niyo po kami na maging tapat sa inyo, Panginoon. This is the only way that you will be glorified, O God, and that your church will continue, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bawat kapatiran. Bless us more, O Father. Help us and guide us. This church is a young church, O God, a mission church. Help us, O God, because without you, we are nothing. Tulungan niyo po ang bawat isa kami lahat, O Diyos. We thank you for your words. We thank you for the brethren who are here. Sa susunod mga Panginoon, mga panahon, O God, ay makasama namin iba pang mga kapatiran. Ayusin niyo po ang mga schedule namin, bawat isa mga Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang Friday namin ay maipunta at may gamit namin sa ibang mga bagay. Pagkos magamit namin para sa kaluwalhatian, O Father. Bless our families, our loved ones. Grant them salvation, O God, through all thy means, O Father. And all these things we thank you and we praise your name, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.